aga sa tanan. Ay naman kita subong na good sa pagtuon naman sa mensahe sa Dios. Sino sa inyong ginatuyo subong? Para riyola ta ginatuyo subong kay kulang sa tulog, no? Din ka kita check up na kaagahon. Yan, pero sige lang. Ako yan, hindi ko makatulog kaya akong gambal, pero ang nakapungko na, ang ginagawa na matulugan. Ako hindi ko makatulog na. Good luck na lang sa mga ginatuyo subong. Galing no sa nagligad na ito nga pagdala sa mensahe, diri nakadumdum pa pala kamo kung ano ang title o kung ano, pati sa anong aton dito na nagligad. Nalipat na kamo? Ay, nagligad doon aton anaton nga why do bad things happen to good people, no? Nga may mga malain nga nagakatabo sa mga maayo nga tao. Pag aton naton nga nagakatabo inatungod nga may purpose ang Dios sa aton kakabuhi, kag isa sa mga rason sinais ang ginagamit na kita, no? Galamiton niya kita sa iya nga kahimayaan. Gani subong ang tigulo naman sa aton nga mensahe subong ang matigulo nga aton mensahe subong nga why does God breaks the people He wants to use, no? Nga naman kuno nga ginasugpon niya naman ini nga ginaguba sang Dios ang tao nga gusto niya gamiton. Ginaguba niya anay antes niya ganito, no? Gani sa ano bala po silingon sini, no? Ginasilutan bala kita sang Dios kun nga nagakatabo ini sa aton. Mga utod, no? Ginahimo ini sang Dios hindi para nga silutan kita, kundi may ang sambalta nga may purpose siya sa aton nga kabuhi, kag may mga rason kun nga nagakatabo ina sa aton, no? Isa ka bala utod sa mga nagapamangkot nga kung saan upang nga nagatutom na ko sa Dios, no? Dito pa kag nagdamo ang akon nga mga problema, dito pa kag do ka budlay sa kabuhi sa akon. Kung isa ka sa mga nagahambal sina utod, magpamati ka subong kay ang ini nga mensahe para sa imo, no? Kag nga bala ginaguba kuno sang Dios ang tao nga gusto niya gamito, no? Hindi may mga rason. Ang una, hambal niya to reveal His power, no? Gusto sang Dios ipakita ang iya power sa katawhan kay kun ang tao kuno ara lang sa kaluyahon, ara sa kaluyahon kung sa problema dira kag mabatyagan naton ang gahom sang Dios sa aton nga kabuhi. Ang example, no, kung maabtan bala kita sa kalamidad, bala sa ako ang aton pangamuyo. Kung may ara sa pamilyata nga nagamasakit, sa ako man ang kadto sa simbahan agod sa pagsimba kag sa pagpangamuyo. Pero kung ara lang kita sa matawhay nga sitwasyon, may bisaga kalipatan ta ang Dios, isa wala kita tsimpo sa pagsimba sa Dios, hindi bala? Kadua, to cultivate humility, no? Iya ginadevelop sa aton ang humbleness kung sa diin makita ta nga bilang tao wala kita sang sarang mahimo sa aton lang kusog, kundi paagitanan sa kaluoy kag grasya sang Dios. Kay kung ara kita sa problema, dira ta kag nagaampo sa Dios, dira ta kag masiling nga wala gid ta sa may mahimo kung wala ang Dios sa kabuhi ta. Pero kung ayo atong sitwasyon, pero bilang ginhimo kun tungod sa akon kusog. Ikatatlo, para mamunga kita. Tungod sa mga pagtilaw nga naagyan ta, gamat-amat guba kuno ang aton daan nga mga kinaugali. Kay sa pagpatay sang aton daan nga gawi, ginahatagan sang Dios kahigayunan nga makaangkon kita sang bago nga kabuhi nga mas mahimayaon o kung mas mabinungahon, no? Ikaapat, to refine and reshape. Paagi sa mga pagtilaw ko, no? Ginaamat-amat kita, remold sang Dios into a better person. Kag sa ikalima, for His glory. Ang mga problemado nga mga tao ukon ilang mga nakaagi sa mga pagtilaw o ang inang kabuhi hindi nangin maayo ukon ilang matawag ta nga mga broken people, once they are healed by God, ginagamit sila sang Ginoo kag sila ang makabig nga mga dalagko kag effective nga mga living testimony. Ang kabuhi nila mismo amo ang mangindako nga wali. Gani mga utod, hindi ta mo magkahadlok kung ginakabit ninyo ang inyong kaugalingon nga makasasala. Kasi kamo nga putigon kuya, nang tahor ko o kung damo ko bisyo, no? Kay as long nga willing kamo nga magbaton kay Jesus Christ, wala sang imposible, no? Who knows, bakit pilakad lang isa kamo sa mga galamiton sang Diyos, no? Gani may, ano bala, no?
Na example, bala ko diri sa inyo nung sa Facebook, bala ko nabasa ninyo ang istorya, balada ni Daniel Kisaot, pamilyar ka muna sa iya. Wala ka mo makabasa sa life story ni Daniel Kisaot. No, si Daniel Kisaot, isa na siya kapriso nga nakagraduate engineering sa sulod sang prisuhan. Isa na siya ka-Christian nga nag-serve as one man sang choir sa ila simbahan, no? Pag sa ila simbahan, may role sila nga mintras estudyante ka pa, mintras eskwela ka, wala anay isang relasyon, wala nobya-nobya, wala nobyo-nobyo. Pero si Daniel, ang sekreto, may nobya siya. Pero nabalaan man sang ila simbahan nga may nobya siya, ganun patawag siya, kaging papili kung ano, kung gusto niya sigihon ang nobya niya o kung ang simbahan. Sa Cormiro, gipili niya ang nobya niya, sigin out siya. Sinagakanta ko nung maupod niya siya, gapungko lang dira. Kalain sa iya balatsagon nga gusto niya mag-serve kay Lord pero ginpunggan siya. Gani, nagdesisyon sa nga pasulabihon niya nga kuling nga mangin padayon sa choir, kagibayaan niya yan nobya. Yung istorya niya nga hindi pa right time para sa ila, no? Siya nalipay sa desisyon niya pero ang nobya niya wala nalipay sa desisyon niya. Hindi mabaton sa nobya niya ang desisyon niya. Gani ang ginimo sang pamilya sang nobya niya, ginkasuhan siya, gipasibangdan siya nga ginrape niya kuno ang nobya niya kagin papriso siya. Kag sang tungod niya pigado sila, wala sila sa kasarang ipiyansa na priso gid siya. Nadala siya sa prisuhan. No, kag sang pero graduating na tani si Daniel, kag mayo ang iya nga performance sa eskwelahan. Pero bisan nato siya sa prisuhan, God is good yapon sa kabuhi niya kay tungod nga ang eskwelahan nagsugot nga makapadayon siya sa pag-eskwela, bisan nato siya sa sulod ng prisuhan, no? Modular lang ang ginimo, ang mga materyales ginapadala sa mga classmates niya, tapos ang ginahatag sa pamilya, tapos ang pamilya dalon sa prisuhan, tapos kung may gusto siya nga ipa-search o kung ipapangita, isulat niya naman na ipadala sa pamilya niya kag ipapangita naman na dito balik sa iya kag amo naman ang pag-ubra niya liwat, no? Amo na ang ilangan, no? Medyo mabudlay ko na sa iya pero naningwa siya gyapon kay gusto niya nga makatapos isang eskwela. Kag anong hambal sa iya sa mga priso? Daniel, kon pwede lang nga amon tunga-tungaon ang imo nga sentensya. Himuon na mo tungod nga kami wala na pag-asa. Pero ikaw dako pa ang pag-asa mo, may maayo ka pa nga futuro. Galing kay hindi man namon pwede nga kuhaon sa imo ang sentensya mo. So ang hinimo nila, ginabuligan nila si Daniel sa mga tilimuon man ni Daniel, no, sa mga saya nga pagtuon. Kag nag-abot ang tion nga bisan ang thesis niya dito niya man gidobra sa prisuhan. Kag nag-abot ang tion nga nakagraduate siya. Sa nag-graduate siya, dapat pakatuon siya sa eskwelahan man pero nakabayo priso. Dito hindi siya magsugot nga amo nang bala kay once lang siya nga makagraduate. Pero that time pandemic, so online ang graduation. So sa prisuhan lang siya. So ang ginhimo sang warden, ang cellphone ginsaksak sa speaker sang tanan ni Silda. Tapos ang tanan niya priso nagulat, namati nga tawagon ang ngalan niya, no? Excited ang tanan niya priso. So sang gitawag na ngalan niya kuno, daw maguba ang mga silda sang uyog sa mga priso sang kalipay nga ang upod nila nakagraduate, di ba lang? So ang gawong sang Diyos bala ara man sa kay Daniel yapo nga bisan ara sa prisuhan amo nang natabo siya, no? So amo to tapos ang nakagraduate na siya, na-dismiss na ng kaso niya kag nakagwa siya. Pero anti siya nagwa, isa-isa niya pa anay ang mga silda katuan, tapos nagising siya sa mga priso nga siya magwa na. Tapos nagdalit pa siya wali sa pulong sa Diyos, bisan sa makadali lang kuno kay last niya na nga makashare sa pulong sa Diyos. Tapos amo to sa nagwa siya sang ng board exam, kag nakapasar siya. Kag sa subong, tapos nagpadayon sa masteral, kag sa subong may apat na siya ka license bilang engineer, bilang plant mechanic, tapos ng master plumber kag master electrician, no? Para sa isa ka priso wala pa kakuha sang apat ka license, no? Kung wala sa iya pagpakamaayos ang Dios, no?
Kag sa natabo bala sa kabuhi niya, no? Nag-agi siya sa amo sa klase nga pagtilaw, pero tungod wala niya gisikway ang Dios, kundi gindala niya ang pulong sa sulod ng prisuhan. That's why nga ginpakamaayo man siya sa Dios. May mga ginguba ang Dios sa kabuhi niya, pero ginisla naman sa mas maayo pagid nga kabuhi, no? Ginditor lang sa kung ginpaagi lang sa salain nga alagyan sa Dios, pero ginpaagi siya sa lubak-lubak na dalan, pero gindala man siya gihapon sa iya purpose, sa destinasyon niya man gihapon sa gindala sa Ginoo. No? Amen? Okay, balik kita sa aton nga, ano, no? Okay, kung nga ginatugutan niya, kung nga makaagi kita sa mga tentasyon diri sa kalibutan, tungod nga, amo na hambal ta, may plano siya sa kabuhi ta. Because sa kabuhi ni Daniel, may plano ang Diyos sa kabuhi ni Daniel. Kung wala po siya nadala sa prisuhan, ang mga priso dito, wala man makabatik ng pulong sa Diyos, no? Nga mga utod, kung hindi kita pagdalon sa Diyos sa mga trials, makabalo-bala kita, nga kinahanglan ta siya sa kabuhi ta. Isa do hindi ta na mabalano. Kung hindi ta magmasakit, makabalo-bala kita nga siya ang aton manugayo. Kung hindi kita malugmok, makabalo-bala kita nga siya ang aton salandigan. Kung hindi kita mawad-an, kabalo-bala kita nga siya ang aton manugtabang, kag siya ang aton great provider. Kaya mo na ginapahanugutan sa Diyos ang mga pagtilaw sa kabuhi ta. Agod gusto niya nga magpalapit pag kita sa iya, no? Nga mabatsyagan niya nga kinahanglan kita sa iya. Tanan niya tao, waging gamit sa Diyos, paagi niya anay sa mga kabudlayan, o paagi niya sa Maria nga kahinaan, no? Just like man kay Abraham bala, hindi bala pahulat siya sa Diyos ang malawig nga tinuig, antes ginhatag sa iya, ang biyagin dumisa nga anak, di bala? Si Joseph, antes siya gigamit sa Diyos, paantos man siya anay sa gihamak, ginabiyos sa pagbaligya sa iya nga mga kauturan, kabalo makita kung anong mga inadyan ni Joseph dito sa prisuhan sa Egypto, antes siya gipakamaayo sa Diyos. Si Job, gitubutan niya nga magkabalatian, kag mabankrupt, madulaan sa mga anak, pero sang ginbalik sa iya sa Diyos, sobra-sobra pa sa nadula sa iya, no? Si Moses, isa ka pitla, isa ka murderer, pero gingamit siya sa Diyos agod nga pagwaon ng mga Israelite sa Egypto. Si Rahab, isa ka prostitute, pero gingamit man siya sa Diyos dito sa Jericho, nga siya ang nagtago sa mga espiya sa Israelino dito sa Jericho, no? Si Noah, isa ka palahubog, pero siya man ang gingamit sa Diyos agod sa pag-ubra sang arka. Si Jacob, isa ka cheater o kung manugdaya, gindayaan niyang iya mismo utod para lang makuha ang blessing sa ila amay. Pero gingamit man siya sa Diyos, ginpumisahan sa proteksyon, paginilisan ang iya ngalan nga si Israel. Si David, manugpatay, no, nangagaw asawa ng daya, pero ipakamaayo man siya sa Diyos. Si Jonas, nagpalagyo sa Diyos, hasta nga gitukob siya sa isda, hasta nga ginbalik siya sa Diyos, no? Pero ang pagtukob sa iya sa isda, hindi ina punishment sa Diyos sa iya, kundi way of God nga, para luwason siya sa storm that time, kay may malain nga chimpuha mo ito nga tayo. Tapos, pamaagi man ni Lord, agod nga mag-repent siya. Kay si Jonas, isa ini ka-disobedient, man pala hindi siya magtuman sa ginapahimo sa Diyos sa iya, ganit hinimo ina sa Diyos agad nga pinulsulan niyang iya nga mga sala, no? Si Pedro, no, yung panginiwala niya man si Jesus na 3 times gid. Si Elijah, no, powerful prophet man si Elijah, pero struggle siya sa depression kag suicidal nga paminsaron. Di kita siguro makarelate man kita dira, no, nga bisan nga ara na ta kay Kristo, no, nakakilala na ta sa iya, pero gaabot gyapon sa ato ng time nga nakadulaan kita sang paglaom, kag kita gaabot gid ang depression nga makahambal kita nga mas mayo pa mapatay na lang kita, no? Pero bisan amo sina ang pagpakamaayo kag ang mabakod, ang kusog ginahatag yapon sa Dios sa aton nga kinakakas nga paminsaron sa aton. Si Pablo, no, isa ka persecutor sa mga Kristiyano, ginahingabot niya mga Kristiyano, pero gingamit kagyapon siya sa Diyos. Kag sang gimbaton niya na si Jesus sa iya kabuhi, sang kamisyon na siya, nangibalati anon naman siya, pero wala siya, kag wala siya ginayo sa Diyos, tungod nga kinahanglan niya agyan nga mga pagtilaw sa kabuhi niya, no? So, ikaw utod, kung nag-aagi ka subong sa kabudlayan, kung nag-aagi ka sa mga pagtilaw subong, kung daw ginadaog kagit sang imo nga mga kahinaan, no? Hindi ka lang magkahadlo kay pinsaron mo nga ikaw ginamod lang sang Dios, no?
Kaysa tiyon nga malampuasan mo ang tanan, isa ka kagalamiton sang Dios, no? Ang kabuhi mo, ang ginahimo mo subong nga ginakahuya mo, pila ka adlaw mangin isa ina ka testimony, no? Kung sabihin makatuon sa leksyon ang iban nga tawo nga makabati sila. Bisan ano pa man kalain sa kabuhi mo subong pero kung pila ka adlaw gamiton ka sa Dios kag ihambal mo ina diri ang nangin kabuhi mo, mangin isa gyapon ina kadako nga inspirasyon sa iban. Kag kung nagapinsar ka subong nga hindi ka worthy nga gamiton sang Dios kay base nga sing mudo ara na sa imo ang tanan nga sala ang makasasala hindi ko katama, hindi ko kaya kay nahadlok ko or nahuya ko. No? Hindi ka magkaluya utod kay hindi ikaw ang pinakamakasasala nga gingamit sang Dios. Kag hindi man ikaw ang pinaka mahina nga gingamit niya. Hindi ka man magpaminsan nga tigulang na kuya, hindi na ko na pwede sa ilang mga hilikoton. No? Kay wala sang imposible sa Dios. Kung gamito niya ka, siya ang maghahatag kusog sa imo. Hindi ka man magpaminsan nga hindi mo kaya kay hindi ka maalam. Wala ka naka-eskwela o wala ka nakatapos eskwela. Kaya kung gamito niya ka, siya ang maghahatag sa kaalam sa imo. Kaya sa Bible, no? Makita ta dira, madamo siya sang gingamit nga wala alam. Tungod amo ina ang gusto niya gamiton ang mga tao nga wala-wala. Kaya gusto niya pakahuyan ang mga tao nga nag-claim nga sila maalam diri sa kalibutan. Ay no, utod, ikaw nga mahina, wala sang alam, balatianon, kawatan, no, putigon, kriminal, adulteros, o ano ka man klase ka makasasala. Someday, God will use you according to His purpose sa kabuhi mo. Amen? Gamito niya ka sa pagwali sa mga pariho mo man nga makasasala. Kag sa pag-abot sa inangation, no, baguhon niya ka, utod, solusyonan niya ang mga problema mo, pamag-ano niya ang tanan nga mabugat, kag siya man ang magahimo pamaagi nga matuman ang purpose niya sa kabuhi mo. God will make a way because God works in mysterious ways, no? Ang Diyos kuno wala nagtawag sa mga tao nga makasarang nga daan o ara na sa iya ang tanan, no? Agud magserbisyo sa iya. Kundi siya ang mag-provide sang tanan nga kinahanglanon, sang tanan nga gagamiton sa mga tao nga wala-wala pero iya tinawag. No? Gani, bisan ano ka kapigado, bisan ano ka kawala alam. Kung tinawag ka sang Dios, ipreparar niya ang dalan mo, o ipreparar niya ang gamiton mo, ipreparar niya ang tanan para sa imo, para gamiton niya ka sa iya kahimayaan. Bisan ano pa man kung ginaagyan ta sa aton kabuhi, tandaan ta nga the same power nga nagdaog sa kamatayon sa cross ang nagakabuhi sa aton tagipusoon. We are worthy of life. No? We are worthy of God's love. We are worthy of joy. We are worthy of a fulfilling purpose nga magadala sa aton sa lugar sa diin wala naton ma-imagine nga malabot, no? Ang mga utot, hindi ka man magpaminsan nga kung ano man ang kabudlayan mo subong, amo na lang din namin trustan to. Tandaan ta nga, kung ang Diyos maghatag sa aton sang new beginning, mag-aumpisa ako nun ina sa ending. No? Paano? Antes kagamiton sang Diyos, antes siya kahatagan sang bag-o nga kabuhi, patyo niya anay ang imo kahinaan. Tapuson niya anay ang mga kahinaan mo, no? Kung anong ara sa imo nga hindi maayong kahiguan ara sa imo, takason niya na anay. No, kisa mag-aabot ina kuno nga daw bagyo sa kabuhi ta. Isa kapag pilaw nga madulaan ka either sang manggad o kung sang pinalangga mo sa kabuhi nga magapatay og sang imo tagipusoon. Or basi makabaton ka isa ka tawag nga makapabago sa bugos mo nga kabuhi. Or isa ka goodbye, no? Nga padayon nga nagaiko sa imo pangunahuna, no? Especially sa kalinong sa kagabihon. No? Tapos makahambal ka sa Diyos, Lord, nga kinanglan ni matabo, Lord, nga kinanglan matapos ni, hindi pa ko ready. But God know you are ready. He will make you ready. Amen? Ang punto ay, sa limbawa, kung utod, adik ka sa panahor. Daw hindi mapunggan ang kamot mo. Paano ka sang Diyos punggan kag baguhon? Pwede nga kuhaon niya ang source of money mo, ang kundi mo na ginakuha ang kwarta nga ginapanahon mo, pwede pa untaton niya ina, o hatagan niya ka sang balatian na hindi ka na makahalin sa imo balay, agod mauntatan mo na ang pagpanahon. No, sa tiyon nga madulang na nasa pinsar mo ang pagpanahon, dira na kag umpisahan sang Dios ang pag-umo nga kabuhi, no, ang pag-umo nga misyon. Pag kung sang una tanda-tanda ka kuno magbalasa sang baraha, basi subong mo kung pila ka adlaw isa ka sa pinakatanda magbukad sang Biblia, no? Pag magwali sang pulong.
Kung kawatan ka, basi tingkawon sang Dios ang kamot mo, o ipadala niya ka sa prisuhan, tugutan niya nga madakpan ka sa ginahimo mo, para nga mapriso ka or ano ang matabo sa imo. Kag dito no, basi mangin kalamiton kanya, kag basi ko nato ka sa prisuhan, basi dito ka mangawat sang chimpo agod sa pag-share sang word of God, no? Sa iman sa mga kutso-kutsira, no? Basi sa sobra mga kutso-kutso, gulpi ka lang mas stroke pag magkiwi ang baba mo, no? Hindi ka na makahambal, no? Pero amoy ng pamaagi sang Dios para nga mauntat ang malaot mga gawi. No? Pero siya man mag-aayos sa imo agud himuon ka mabastog nga mahanugwali, no? Kung sa una sa panumbalay ka kag ilibakon mo to ang imong sikapariyo, imo to padbalay sa piyakman, kasi subong manumbalay ka ang dalasang Bible kag magwali sa pulong sang Dios. Amen. Pero nga balagi na himo inasang Dios sa aton kung permita man mabatian, God is love, no? Nga kinahanglan niya patapabudlayan, nga kinahanglan niya pa kita nga paantuson, no? Mga utod isa inaka pamaagi sang Dios sa pagsala sa aton, no? Kung sino ang mabilin pagkatapos ang mga pagtayog, amo ina ang maupiran sang kaluwasan. Madamo kuno ang may gusto sa oil, no? Sa oil bala, pero wala sang may gusto sa kung paano ginhimo, paano ginpuga todo para mangin oil, no? Nalipay kita sa pamagamit sa oil, pero wala naton matagang importansya ang proseso sa paghimo sina, no? Amo na nga ginatubutan kita sa Dios na matilawan tungod gusto niya ma-appreciate naton ang process sa pag-solve sa aton nga mga problema. Ang punto bala utod is ang produkto na lang ang aton nga gina-appreciate, pero ang proseso hindi ta ma-appreciate. Para sa aton, gusto ta maging maayo nga tao, pero ang proseso sina hindi basta-basta. Masakit ang proseso para maging maayo ka nga tao. Yani, amoy na, no? Damo man sang may gusto sa kuling mangin pastor o ano pa da, pero wala sang may nagadesire sa bilis ang imo pag-serve. No? May hambal ta, antes kagamiton sang Dios, dako gid ang bili, no? Nga para nga gamiton niya ka sa iyang likoton. No, antes ka sang Dios gamiton, bukon niya kaanay. Bukon niya ang tanan nga mga impurities nga ara sa imo. Antes siya kabayawon, i-empty ya gid kaanay, no? It means ubuson niya gid ang tanan nga dugos sang imo pagpakasala para makaumpisa ka bilang bago nga tao nga galamiton sang Dios. No, si Hana sa Biblia, nagtalangison anay antes siya nakugos ang iya anak, no? Nga ginapangayo sa Dios katulad man ni Sara nga tigulang na paghihatag sa iya ang iya anak, no? Si Esther, gintago anay siya antes si koronahan. Siguro hindi kita pamilyar sa istorya ni Esther diri, no? Pero malawig na ko natong kainin siya ng istorya, no? Pero amon siya gintago siya anay antes siya ginpakamayo kung ginkoronahan bilang reyna, no? Si Maria, no? Ginjudge anay tungod nagbusong nga wala pa kang nakasal, antes siya nanging pinili nga babae. No? Magubaan ay kuno ang tanan nga daan sa aton antes islan sang bag-o. No, kag nga abla kinahanglan bug-on. Tungod ang pride, hindi makadala sang purpose sang Dios. That's why kinahanglan niya bug-on ina sa aton kabuhi. No, ang pride, ang ego nga hari sa aton. Ang comfort, no, hindi makahimo sa aton sa pagpangamuyo. Di bala hambal ta kay na, makadumdum lang ang tao mangamuyo kun ara sa problema, pero kun ara sa katawhayan, hindi makadumdum, no? Ganit ginakuha sang Dios sa aton ang tanan nga makahambal kita bala nga ginhimo ko ini paagi sa akon kusog. No, ang gusto sang Dios i-acknowledge ta permi nga paagi lamang sa iya ang tanan kun nga naangko naton ina o nahimo naton ina. No, hambal ta kay ina ang olive kinahanglan pugaon mayo para maka-release oil. Ang grapes kinahanglan dunuton para mahimo nga wine. Ang liso dapat mapatay anay antes magtubo, no? Hambal sa 1 chapter 12 verse 24, sa pagkamatuod ginasugid ko sa inyo nga kung ang isa ka binhi hindi pagilubong sa duta kag mapatay, ina magapabilin gid lang ang isa ka binhi. Pero kung ilubong kag mapatay, magatubo ina kag magapamunga sing madamo, no? Buot silingon mga utod pariyo sa aton, kung hindi mapatay ang tanan nga kahikuan sa sulod naton, hindi kita makapamunga, no? Mintras ginahuptan mo dira sa tagipusoon mo ang mga kahikuan, ang mga kahinaan mo,
Hindi ka gid makaangkon sang bag-o nga kabuhi. Dan kinahanglan ta na i-let go tanan. Kinahanglan ta na patyon tanan sa kabuhi ta agud nga mangin mabinungahon ng aton nga kabuhi. No, ang diamonds kuno matahom tulukon, nakita ka mo sang diamond, no? Pero kabalo bala kamo kung paano nahimo ang diamond. Ang diamond na form na under pressure, no? Kinahanglan niya ipiton sang maayo sang mga mabugat nga bato sa kaidaluman sang earth, no? Kag hindi lang ina siya ang mahimo tungkol sa madali lang nga panahon kundi sa kalawigon sa Sion, no? Pero kabalo bala kamo nga antes sina nanging matahong kag nagatidlak kung ano itsura sina, no? Isa ina ka carbon o kung isa ka maipom nga bagay bala daw uling. Amo inang itsura niya, no? Nga gigipit sang madamo nga bato, no? Sa pinakadalong-dalong bisang duta dito na siya ginaipit sa maayo. Kag sa pag-ipit sinasaya sa kalawigon amo ina nga gamat-amat siya nga nagaidlak nga nagahimo siya sang diamond, no? Gani amo na nga kagaparehas sila sang ginahambal nga nating valuable is created without pressure, no? Wala kuno sang malahalon nga butang nga mahimo without pressure. Gani pareho sang diamond, no? O pareho sang carbon, no? Nga isa ka butang pero makahimo siya sang duha ka bagay, no? Ang carbon kung ipaagi mo sa pressure, makahimo sang isa ka diamond. Pero kung inaara lang sa matawhay nga lugar o kung dugin pabayaan lang siya wala sa gipipit, is mahimo lang ina siya nga coal o kung uling, no? Inadalang uling nga ginagatong lang sa mga power plant o kung ginagatong lang sa mga ginahimo sa mga gahimo kuryente bala. Amo lang ang purpose niya. So kung under pressure sa mangin matahong nga diamond, pero kung ipabayaan lang siya, isa lang siya kauling, no? Wala siyang pulos nga bagay, no? Kita mo mga utod, gusto nyo man bala mag-shine like a diamond, no? Then accept the challenge of life, no? Hindi mag-surrender kung under pressure ka. Kaya ang resulta sina maayo pareho sang diamond, no? Kag ang gold man kuno bala, ang gold ma-refine lang kung paagyon sa mainit nga kalayo. Gani mga utod hindi ta kuno pagkaugtan ang mga tion sa diin ginatilawan kita o ang aton nga pagtuo, no? Kaya ang aton kasakit hindi ina mabasura, no? Isa ina ka preparasyon. Ang aton nga mga pagbulat, ang aton nga mga kabudlayan ng isa ina ka powerful testimony. Ang aton mga luha mabuslan ina sa mga pagdayaw pag ang aton kasubok mabuslan sang kalipay, no? Kaya hambal sa una nga Pedro chapter 1 verse 6 to 7, magkalipay kita kung may nagaabot sa aton nga mga sari-sari nga pagtilaw kay ini umalagi lang kag dapat gid nga mag-abot sa aton agud matilawan ang aton pagtuo. Kung bala ini matuod o hindi, no? Pero kamo bala mga utod nalipay man bala kamo kung naabtan kamo sa mga pagtilaw, no? Honest lang, no? I'm sure to be honest lang nga wala gid sang isa nga nalipay kung ara sa problema, no? Wala sang may nagapasalamat nga ara sa kabudlayan subong, kundi ang iba nagapasol pa sa Dios, no? Kung makapasol sila sa Dios nga bala daw alog sila kuno katutom, no? Pero kalabanan sina gani hindi man makatutol sa simbahan, hindi man makabuhin sa ila tsimpo para sa Dios, kag hindi man makabuhin sa ila manggad agud ihalad sa Dios. Pero kung maabtan sila sa problema tanan nga basol ara sa Dios, kag isikway pa nila ang Dios. Pero kita nga nakahibalo na sa kamaturan, dapat kung ginaabtan kita sa mga pagtilaw, hindi kita magkaluya, kundi magpangamuyo lang. Kag dumdumon ta nga hindi pagtugot sang Dios nga agyan ta kung hindi ta kaya kag may purpose lang kung nga nagakatabo ini. Pwede nga ginapabakod niya kita kag ang aton nga pagtuo o may ginadula lang gid siya sa aton kabuhi nga hindi makapamaayo sa aton. Ang halimbawa naton kuno pareho sa Bulawan hindi paagi sa kalayo nga mahibaluan ko kung puro o kung hindi, no? Pero ang mas importante ang aton pagtuo sang sa Bulawan nga nagakadula lang. Gani kung mapamatud-an kuno nga ang aton pagtuo matuod yet dayawon kita kag padunggan sa adlaw nga si Kristo magaabot. Gani mga utod una-unaan ninyo nga bisan ano pa kasakit kag kabudlay sang aton nga mga ginaagyan subong, wala ina sa kalimtingan sa mga pag-antos si Jesus Christ, no? Para sa aton kaluwasan.
Kani hindi kita mag-surrender kay ginaprepara lang kita ni Jesus sa mas dako pagid nga misyon. Hindi niya kita pagtilawan kung hindi niya kita galamiton. Ang mga pagtilaw nga iniisaman ini ka mga purifier sa aton nga ginapaagi kita dira tungod may kinahanglan nga kakasog sa aton kabuhi agod mangintakos kita sa iya nga mga buluhaton. Pinsaron mga pareho kita sang ubas nga kinahanglan dunuton tudo agod manginwine, no? Or pareho kita sang ulid nga kinahanglan pugaon tudo agod nga mangin oil, or mangin pareho kita sang liso nga kinahanglan anay mapatay para nga magtubo ang bago nga kahoy kag mamunga liwat, no? Para makaserve kita sang matudtod kinahanglan mapatay anay ang tanan nga kalautan nga ari sa aton. Ang pride, ang kahisa, ang pagkadalok, ang tanan, no, kung ano pa dira, no? Pag sa verse 8, bisan wala pa naton kuno makita ang Dios pero ginahigugma naton siya pag nagatuo sa iya. Amo ina ang aton kalipay, that's why ginabatas naton bisan ano pa nga pagtilaw magaabot sa aton, no? Pag sa verse 9, kag ang resulta sang aton pagtuo amo ang aton kaluwasan nga mabaton naton pagkatapos malampuwasan ang tanan nga mga pagtilaw, no? Kaya ano bala ka namin nga kung malampuwasan naton ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton, mabatyagan taman bala nga doon nagapakod pagid kita, no? Daw kag proud man kita nga nalampuwasan naton ato tanan, no? Kag ang pinakamatahom nalampuwasan naton ato tanan tungod sang aton pagtuo sa Dios. Kag ang resulta sang aton pagtuo amo ang aton nga kaluwasan, no? Sa verse 10 to 11, ini nga kaluwasan ni pabalo nga daan sa Espiritu ni Kristo nga yara sa mga propeta nga hindi matabo. Ginpabaloman sa ila nga si Kristo magaantos siya kag pagkatapos sina padunggan. Kung si Kristo gani di paantos siya anay antes pasidunggan sang amay kita kay sumulunod kita ni Kristo agyan taman ang mga pag-antos antes kita padunggan sang amay. Ha? Amen? Galing kung magsalig lang kita sa gahom sang Dios may maayo gid kita nga palaaboton. Kaya ano balang hambal sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4, magkalipay kita kung mag-abot sa aton ang sari-sari nga mga pagtilaw, kay nagaresulta ini sing pagbatas. Ganit batason naton ang mga kabudlayan para mangin mature kita kag wala sang bisan anuman nga mga kabudlayan sa aton pagkabuhi, no? Isa ako no kinahanglan tagid bala inaagyan nga mga pagtilaw para mabalaan ta nga mabakod kita. Kung hindi tayo na maagyan, ang isa ka bagay, especially hindi nakahadlokan ta, no, nga matabo sa kabuhi ta, hindi tagid mabalaan nga kaya tagali, no? Isa aralan sa ato na kainan, hindi ko na kaya, hindi ko na kabalo, pero mitras hindi ka na hindi ka mabutang sa sitwasyon nga kinahanglan mo na bangon, hindi mo mabalaan nga kaya mo, no? Kinahanglan tayo overcome ang aton fear. Amo ina ang ginatudlo ni Lord sa ato, no? Pareho sa ako, no? Ang greatest fear ko binsang una is mangin maestra, magtudlo, maghambal diri sa tunga, no? Kay nagapuro gid kuya ko maghambal ko dito sa tunga. Pero amo lang nga sa nag-eskwela ko makuha ko bisan ano klase kurso hindi lang maestra kay amo ginang pinaka naindian ko gid. No, pero anong ginhimo sa Dios sa naka-graduate ko? Ginhimo ako maestra nga wala man ko nag-apply. No? Labaton ko nga maestra. Nagmaestra ko pero ato nga tiyo ano nga nagmaestra ko sa una sinto to hindi ko gid kaya to para sa akon daw suicide dito yang ginhimo ko sa una ya kay budlay sila ate pa nagpatigayon sa akon. Sila ate pa nagpatigayon sa akon nga maestra. Gurusin ko sa pinsan ko lang suicide, hindi yan kaya kumalipungan, hindi ko guro sa tubang sa estudyante ya. Pero sa pagpakamaayos ang Diyos, wala man ko na ano nga, nalampuhasan ko man, wala man natabo nga, nalipong ko, wala man natabo nga, nawadaan ko sa ginagambal sa estudyante ko nga, bisan wala ko materyales, wala ko sang, bisan ang ginpili na lang sa nagigad nga maestra nga mga materyales, wala gid ko sa pagpakamaayos ang Diyos, nalampuhasan ko man ato tanan kag ang pinakamaayo sa tukong balikan ko, amo atong preparasyon sang Dios sa akon para sa ini nga adlaw nga nakatindog ako sa inyo tubangan, no? Ang ato nga pag prepara niya sa akon yung ginamalamat niya dula ang kahadlok sa tagipusoon ko sa paghambal, yang nasundan na sa mga pagtindog ko sa testimony sa simbahan, tapos nasundan sang nagsaydo na diri nga nasundan nga nanging MC ako ninyo sa malawig man nga tinuig.
sa ilang sa pag-imsi ko dira gito talinga na dula ang kahadlok ko, nadula ang mga purog-purog sa tingog ko, nadula ang purog-purog sa kamot ko, nga ano kaya ko na. Pero siyempre bilang tao sa pag-umpisa mo tindog diri bisa na sa subong ara gid-apon ang kuba-kuba kag ang ano. Pero sa kalugayon madula gid na no. Kag amo to sa una nga bisan amo lang tong pagkamaisla ko sa una na-enjoy ko man. Wala ko lang na-enjoy sa to ang sildo kay magamay katama, no? Yan, balik kita sa aton nga mensahe subong. Gani mga ukod no, kung ari na kita sa pagkilala sa Dios, buot silingon, kung on the way na bala kita sa kaluwasan, hindi ka mo magpinsar nga safe na kita, no? Nga tapos na ang mga pagdilaw kay padayon na inagihapon nga agod pa bakuron pagid kita. Katulad ni Pablo no, nga bisan nagatutom na siya sa pagserbisyo sa Dios, pero may balatian siya gihapon. Ginahimo inasang Dios agod i-remind siya nga sa kabuhi niya, kinahanglanon niya gyapon ang Dios. Kadagod nga madulat sa iya ang pride nga bilang tao, no? Gani amo man kita sinapadayon kita padalaan sa Dios sa mga pagdilaw agod nga i-purify pagid kita agod nga dulaon kung ano pa ang mga kahiguan nga ari sa ato, no? Sometimes ginaalaw ni God nga mabutang kita sa sitwasyon kung sabihin hindi na kita makapabugal pa sa aton nga kaugalingon, no? Especially sa mga matinaas taason balagang ang mga tao, no? Inabalang mga tao nga panulok nila sila kaugalingon daw batola nga hindi na marumpag. No, kisa ibutang kagid ni Lord sa sitwasyon nga sa diin wala sang iba makabulig sa imo kundi ang ginaturing mo nga kaaway. Agod dulaon sa pagipusoon mo ang kaakig, ang pagdumot kag ang ego o kon ang pride, no? Kag tungod sina nga mga sitwasyon matun-an mo ang pagpaubos, magpatawad, maghangop, mangin mapinasalamaton kag maghigugma sa imong isig ka tawo, mangin sa imo kaaway. Itanong sang Dios ang gugma sa imo tagipusoon kag dira magaumpisa na ang pag-ubo nga kabuhi. Amen. Kisa may araman nga mga tawo nga manubo sa imo panulok, no? Do hindi bala makapuno sa imo mga mata. Mga tao nga ginapakanubo mo kung gina-underestimate mo. Pero amo pa na ang mga tao nga una magatabang sa imo sa sitwasyon o kung sa tiyon nga ara ka sa ital-ital. No? Gani sa kabulita dapat ara gid permi ang gugma sa aton nga tagipusoon. Gani na sa atong konklusyon, kung isa ka mo sa mga nagahambal nga akong diin pa nga nagasimba ko dito pa kag nagdamo ang akon nga problema, daw tanan nga pagdilaw nagabot na sa akon, pero di kabugas ang akon kabuhi. Kung gaano ka sinaotod, kung ano inang imo na batyagan, sinasilingkod sa imo subong. Isa ka pagalamiton sa Dios, kag isa ina ka purifier sa imo subong. No, may ara lang sa kabuhi mo nga gusto sa Dios dulahon. O kung takason, o kung bukon, no, o kung hubaon, kay ginaprepara niya ka sa isa ka dako pag malahalon nga buluhaton. No, gani dapat pagkalipay ka kay buot silingon, importante ka sa panulok sang Dios. Kay kung hindi ka importante sa panulok sang Dios, pabayaan niya ka. Wala sang pagdilaw nga mag-aabot sa imo pareho sang diamond, bala sing kakadina nga under pressure siya tungod nga mangin malahalon siya nga butang. Pero kung gipabayaan na siya, isa lang siya kaulin, no? Gani kung ang ara ka sa problema subong, tandaan mo nga malahalon ka sa panulok sang Dios, no? Gani kabay nga may natunaman kamo subong nga aga sa aton nga mensahe nga ginpadala sang Dios para sa aton. Amo lagi na ako. Ay nagatindog lang kita no agad sa pagpangamuyo, iyo mo lang aton mga mata sa pagpangamuyo subong nga aga. Father God in heaven, Lord, we thank you for this day and for the life na gihatag mo sa amon. Salamat man sa padayon na kusog at kaisog na ginahatag mo sa amon sa adlaw-adlaw at tanan sa diin. Nalampuasan namon ang mga pagtilaw nga nag-abot sa amon. Lord, thank you kay despite sa mga pagpanghikot sang kaaway sa gihapon, nangin mabakod kami kat ari kami gihapon nagasimba ka nagadayaw sang imo balaan nga ngalan. Lord, thank you man sa anointing nga gihatag mo sa amon subong. Kabayad to mga pulong nga amon natunan subong bisan nagamay lang ato pero kabay mangindindi ato sa amon tagitusoon. Kabay mga hatag ato kabakod sa amon nga hindi kami madulaan pag-asa sa tuon sa kabudlayan. Pag kung sabihin maluya kami ara ang imo kusog. All this Lord we pray in Jesus name. Amen. No, lakat kita tanan dalang pagpakamaayos ang Dios nga Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen.